Opo. Last question na lang po, Father. Yung sa, although na-clarify naman na po kanina dun sa kapatid po nagtanong, medyo same case lang din po. Bro Jando, pwede nyo po bang i-flash sa screen yung binasa po natin kahapon sa live, yung My First Catechism po, page 149. Yung sa ano Yung po, ano? yung sa sacraments po. Sacraments? Yung hindi po makakatanggap ng sakramento kapag Okay. Opo. So yun ang ano mo. Sige. Ating ipakita sa screen yung sinasabi sa My First Catechism. Ito. Yan. Ito. Yan. There cannot exist a valid marriage between Christian Catholic persons without being a sacrament. Those who live in or have only the civil marriage are public sinners. They cannot receive the Holy Communion, nor the absolution until they marry in the church or separate one from the other. Yun po, Father. Bali, although same case din naman nung sa kanina, nasagot naman na po yun. Yung nabanggit nyo nga po yung sa desire po. Yun nga po, yung hindi makakatanggap ng sakramento hanggat hindi pa ikinakasal. Although same case din po kami kanina kay sister kasi non-Catholic din po kasi yung partner ko po. Pero ang question ko na lang po, Father, noon po kasing diniscuss po ito sa punto por punto last night, somewhere around siguro mga 9 p.m. na po ito eh. Kaso ang main concern ko lang po kasi is after ko po kasi nag-anticipated mass last night, hindi pa nagsisimula yung live, although nagkumpisal po ako, although hindi ko na po ma-share yun kasi seal of confession po yun. Pero yung absolution po ba na ginawa sa akin nung gabi po na nangumpisal ako bago itinuro yan sa live, may talab po ba yun? Considering na yung bagay po na yan is natutunan ko lang po wholly nung nasa live na po. Kumbaga totally hindi ko po talaga alam yung bagay po na yun bago po mag-live. Ang clarification ko po is may talab po ba yung absolution na ginawa sa akin kagabi considering my situation po? So, hindi ka pa kasal, kapatid? Bali, ano po, sa West lang po kami kasal kasi dati po, Okay. kababalik ko lang po kasi sa Iglesia Katolika. Saan ka galing, kapatid? Sa Protestante? Bali, ako po, MCGI, kami po nung asawa ko po. Kaso po, yung asawa ko po kasi dalawang protestanteng grupo na po kasi yung naaniban niya. So, medyo traumatic pa sa kanya yung mga pangyayari. Kung kaya hindi ko po, siyempre, inintindi ko po muna, hindi ko muna siya pinipilit, ganun po. Naunawaan ko naman po. So, alam ba ng pari na huwis lang yung kasal mo? Alam niya? Bali Na yung sabi, pari po na yun, Father, hindi niya po alam yung sitwasyon namin. Kasi po yung time po na nangumpisal po ako noon, after the mass po yun, na nangumpisal ako. Kaso yung lesson po about dito sa marriage na ito, narinig ko lang po ito mga past 9 na po sa live po dito sa punto po punto eh. So, hindi totally ignorant and hindi niya ko po alam. talaga alam itong bagay na to. Opo, both po kami, Hindi po alam din sa pare. Akala niya, Hindi po. posible, kung sinasabi mo yon, usually, yung katulad mo, ibe-bless lang. Kung alam niya na live-in lang. No? Dahil hindi man tinatanggap ng simbahan yung huwis, yung kasal sa mayor, kasal ah, sa mayor. No? Hindi po tinatanggap yung simbahan. So, kung may mag-confess man, kung alam lang pare yon, katulad ko, i-invite ko sila na mag-receive ng sacrament of matrimony. And then sabihin ko sa kanya kung meron na kayong ah, araw na itinakda para sa kasal ninyo sa simbahan, balik ka dito at patawarin ko lahat ng kasalanan mo. Pero kung wala pa, i-bless lang kita for this time. So sa tanong mo, may visa ba? Hindi ka talaga napapatawad dahil hindi mo sinasabi na yung kondisyon mo. Dapat sabihin mo na hindi pa ako kasal sa pari, father. I-bless ka lang doon. Bali ang So, dahil... ah, Mm.
Bali, ang ano ko lang po, ang naging concern ko lang po kasi nung kagabi po yun, no, nung na-discuss po kasi yan, mga around 9 o'clock na po mahigit sa 9 p.m. po mahigit Mm. sa live. Pero yung kumpisal po kasi na nagawa ko po kagabi is around 7:00 pasado. So, hindi pa po nagsisimula ang live nun. So, talagang Mm-mm. hindi ko rin po kasi nasabi dahil hindi ko rin po kasi alam yung tungkol po Alam. doon. Opo. So, una-una, Paano po bro, ba? Opo. hindi ka talaga napatawa doon dahil ang effectivity, ang ah, productivity and spiritual growth, nagbabata yan sa disposition mo. No? So, isabi mo sa pari talaga na ako ay hindi pa kasal father. And then, galing po ako sa ibang sekta. So, dapat mabigyan mo siya ng ano, dahil hindi naman niya alam lahat ng, ano, nagmadali yung pare. So, kailangan, ilang taon ka na, hindi nangumpisal, no? Bless me, Father, for I have sinned. No? Last confession is 10 years. Ako po, Father, ay galing sa ibang sekta. And then, anong gawin ko? Hindi pa ako kasal. At sinisihan ko yung mga kasalanan ko. Usually, yung ganun na mga, ano bro, mga cases na lalapit sa atin, i-invite ko sila sa sacrament of matrimony. At kung may schedule na sila, doon, no, ibibigay ko yung absolution. Kapag wala pa, ano ko muna, i-abstain ko muna. Ah, magplano muna kayo at invite ko kayo sa pagpakasal. At kung wala pa kayong schedule, i-bless ko na lang. I-bless ka pa, bro? Opo. Bali, last na lang po, Father, no? Bali, hindi, wala na pong katanungan. Maraming salamat po sa pagsagot. Gusto ko na lang po sanang maglahad. Although, alam naman po ng mga CFD na present po dito sila, Bro Jando, na noong nakaraan po ay yun nga po, nag-public apology po ako sa lahat ng mga Katoliko. Gusto ko rin po sanang personally humingi din po ng pasensya sa inyo, Padre, kasi po nung Hmm. nasa MCGI pa po kasi ako, talagang ano po, grabe po yung pang-uusig namin sa Iglesia Katoliko at isa na po kayo sa nauusig namin at talagang ayun po, yung nga po hindi ko nabanggit nung nakaraan, talagang ano, kumbaga brutal lang talaga yung pang-uusig namin, umabot sa punto na tinuturoan kami ni Soriano na sunugin at wasakin yung mga banal na larawan na kung saan Mm. aminado po ako na nagawa ko. Inuulit ko lang po na gusto ko po talagang humingi po ng sorry ulit po sa inyong lahat. Oh, dahil na ano ka lang doon, kapatid, na brainwash ka sa maling aral, no? Salamat sa iyong pagpakumbaba. No? Yung pagpakumbaba mo ay nakapagbigay sa iyo ng ano, ng kagalakan sa Panginoon. No, patuloy ka lang, kapatid. Ilang taon ka sa MCGI, kapatid? Bale, mga 2 years lang po yun nung naging member po ako doon. Si Rason na po yung Two nakaupo nung years. naanib po ako. Hmm. Si Opo. Daniel Rason. Patay na si ano? Opo. Patay na si Soriano. Bale, mga around February po siya namatay Tapos naanib ako, mga Marso po yun. Nagkaroon pa nga ng Ah, ano yan ng parang issue sa loob na kung si Rason or parang isang KNP yung uupo, parang nagka-dispute pa po dyan. nagka-divide sila. Opo. Mm-mm. So, yung asawa mo, ilang taon sa MCGI? Bali, Father, parehas lang naman po kaming 2 taon. Ang kaso nga po kasi, although naintindihan ko rin naman po yung rason niya dahil siya po kasi ay maliban sa MCD ay naanib po kasi siya sa ibang Protestant group na talagang inabot ng ilang years. Nung Hmm. nag-MCGI kasi kami, medyo may sorry for the term, medyo may pagka-sexist kasi yung aral nila. So medyo may pagkakawawa yung mga kababaihan sa iglesia. So hindi ko rin po masisisi yung asawa ko kung bakit medyo, syempre, kumbaga traumatic pa po siya sa mga nangyayari. Kaya naunawaan ko naman po siya kung medyo Hmm. nasasaktan pa siya. Ganun po.
Totoo. Na dahan-dahan lang kapatid. Alam naman ng Diyos yung desire ng puso mo kapatid. Opo. Bro Tim, Salamat po, God bless Father. ha. God Salamat bless. po. Natutuwa po yung Panginoon sa'yo. Opo. Salamat po. Saan ka ngayon bro Tim? Bali sa ano po, sa Makati po ako nakalupit. Sa Makati. Sige, God bless kapatid. Magandang gabi Salamat sa'yo. po. Magandang gabi po. Okay, Bro thank you sa Jando. iyo, Brother Tim. Maraming salamat. At